Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Kabayan News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Mga kabayan, sa wakas, matapang at palaban matapos magsalita itong si dating Pangulong Duterte kaugnay sa mga kumakalat na isyu kung saan ay ipapaaresto siya ng ICC. Sabi ng dating Pangulo, walang pakialam ang ICC sa kanya at hindi siya natatakot at hindi siya magpapahuli ng buhay. They do not have the jurisdiction over the case. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Sa kanyang live interview kahapon kasama si Atty. Panelo, sinabi niya na kung magpupumilit na pumasok ang mga tauhan ng ICC at aarestuhin siya, magkakabarilan talaga at uunahin niyang ubusin ang mga tauhan ng ICC. Sabi pa ni Pangulong Duterte, wag munang makikialam ang mga sundalo kung sakasakali dahil hindi nila ito away. Kaya pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok, unahin ko na sila muna. Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo kasi hindi ninyo ito away. Bagamat nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi nila papayagan ang ICC na pumasok sa bansa, naninindigan pa rin kasi ang abogado at tagapagsalita ng War on Drugs sa victim na si Atty. Cristina Conti na patuloy pa rin gumugulong ang investigasyon ng ICC laban dito kay dating Pangulong Duterte at iba pang mga di umano ay akusado sa nakaraang administrasyon. Ayon kay ICC Assistant to Counsel, Atty. Cristina Conti, gumugulong pa rin ang investigasyon ng ICC. Pero kumbaga sa Pilipinas, nasa preliminary investigation pa lang daw ito. Maaari naman daw maglabas ng arrest warrant ang ICC. Pati si Senator Bato de la Rosa ay pangalawang inaakusahan at posibleng maaresto dahil siya ang Chief of Police noong panahon ni Tatay Digong at namumuno sa war on drugs or extrajudicial killing ni dating Pangulong Duterte. In the case of the Philippines, there could be two or more. If you ask me, most likely, Senator Bato will be among those who will be considered most responsible. It is because he has been mentioned in several documents issued by the Office of the Prosecutor. Samantala, ipinaliwanag naman ni Atty. Harry Roque na kung sakaling magkakaroon ng warrant at magkakaarestuhan, hindi pwedeng basta-basta dadakipin at ikukulong ang mga akusado dahil dadaan pa ito sa lokal na hukuman. Pagkahuli sa pamamagitan ng warrant of arrest, ihaharap po siya sa lokal na hukuman. Hindi po automatic na po pwedeng Rodrigo Roa Duterte, may warrant of arrest laban sa iyo. Sara Duterte, may warrant of arrest laban sa iyo. General Bato, may warrant of arrest laban sa iyo. Isasakay na namin ikaw sa eroplano, pumunta ka na sa Hague. Hindi po. Kinakailangan dalhin sa lokal na hukuman. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba na magkakaroon pa ng arestuhan dito kina dating Pangulong Duterte kahit ilang beses nang itinanggi ng ating gobyerno ang panghihimasok ng ICC sa bansa? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Kabayan News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kung hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Hindi raw
daw kailangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tulong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umano'y warrant of arrest niya mula sa International Criminal Court. Nilinaw din ni Duterte na wala siyang planong patalsikin sa pwesto si PBBM. Ilang araw matapos banatan ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang planong patalsikin si PBBM. Sinabi niya yan sa isa niyang panayam sa radyo kasama si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. I am not for the ouster of Marcos. Marcos was elected for this specific period of huwag natin tanggalin dyan because that is the free will of the people. Peaceful naman. Kaugnay naman ang kanyang kaso sa International Criminal Court o ICC, sinabi ni Duterte na hindi niya kailangan ng tulong ni Pangulong Marcos. Wala rin daw kinalaman si PBBM sa ICC. Let me be very clear on this also. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was not the one who asked the ICC to come here to investigate. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Sa issue naman ng arrest warrant, mismong sa bibig na ni Duterte nanggaling na hindi siya magpapahuli ng buhay sa ICC. They do not have the jurisdiction over the case. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Nagbanta rin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok sila. Unahin ko na sila muna. Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo kasi hindi niyo ito away. Ayon kay ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, gumugulong pa rin ang investigasyon ng ICC. Pero kumbaga sa Pilipinas, nasa preliminary investigation pa lang daw ito. Maaari naman daw maglabas ng arrest warrant ang ICC. Ang warrant of arrest ay maaaring i-issue talaga ng International Criminal Court kapag panahon na at kumbaga eksakto na kailangang mag-cooperate ang isang akusado o isang iniimbestigahan sa investigation or kapag siya ay kakasuhan na magsisimula na ang trial. So it is more like a summons o patawag na, sige nga, can you shed light on what happened or what you did? Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, nagbaba ng direktiba si Pangulong Marcos na tanging Philippine National Police at ibang law enforcement officers lang ang otorisadong maghain ng arrest warrant sa bansa. Sa ngayon, wala raw nakikipag-ugnayan sa SOLGEN na kinatawan ng ICC tungkol sa umano'y arrest warrant laban kay Duterte. Pero nauna nang sinabi ng PNP na hindi nila ipatutupad ang arrest warrant para kay Duterte sakaling may ilabas ang ICC. Within the realm of possibilities that warrants of arrest could be issued against other persons aside from President Duterte. Posibleng hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang maaring maisyuhan ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Attorney Cristina Conti, ICC Assisting to Counsel at abogado ng umano'y biktima ng war on drugs ng Duterte administration, maaring pati si dating Philippine National Police o PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa ay pag-uutos rin ng korte na arestuhin. Kabilang umano ang senador sa binanggit sa impormasyon o reklamo na nakahain ngayon sa ICC hinggil sa krimen laban sa sangkatauhan na nag-ugat sa giyera kontra droga. Partikular na rito ang operasyon ng Oplan Tukhang kung saan marami rin ang napatay dahil ang iba umano ay nandaban. In the case of the Philippines, there could be two or more. If you ask me, most likely, Senator Bato will be among those who will be considered most responsible. It is because he has been mentioned in several documents issued by the Office of the Prosecutor. Inihalimbawa pa nito si Russian President Vladimir Putin nang isyuhan ng arrest warrant ng ICC kaugnay ng giyera kontra Ukraine. May kasama pa itong ipinaaresto rin. Maliwanag pa ni Conte, hindi lang naman ang dating Pangulong Duterte
ang posibleng nasa likod ng umano'y patayan sa panahon ng kanyang administrasyon. And when they found that there was reasonable basis to believe that there are crimes against humanity committed in the Philippines, President Duterte, as then Chief, PNP Chief Bato de la Rosa, were among those named as probably responsible. Samantala sa nakaraang panayam kay Senador Bato, inamin itong natatakot siya na mapalayo sa kanyang pamilya kung sakaling ipakukulong ng ICC. Ngunit tiwala ito na hindi magkakaroon ng ebidensya laban sa kanya. Takot ko lang makulong, mapalayo ako sa mga apo ko. Yun ang kinatakutan ko na I love my apo very much. Tapos lalaki sila na oras lang lolo. Ano ko dadalhin sa dahig yun? Just in case makulong ako. Una nang umugong ang balita na anumang oras ay maaring ipapaaresto ng ICC si dating Pangulong Duterte. Mismong ang kanyang abogado at si dating presidential spokesman Harry Roque ang naghayag nito. Ano ba yung pagkakaiba ng preliminary investigation sa ICC at ano yung pagkakaiba sa proseso ng pag-aresto? Tutuluyan nilang arestuhin ng ating dating Pangulo. Ang preliminary investigation po sa Pilipinas is a statutory right. May karapatan ang akusado na sumapi sa preliminary investigation. Sa rules ng DOJ, kinakailangan mabigyan siya ng lahat ng complaint affidavit at lahat ng mga ebidensya ng mga nagrereklamo sa piskalya. Ang proseso po ng ICC ay nakabase nga po dun sa European system na ang tawag ay inquisitorial. Tanging mga prosecutors lang po ang nangangalap ng ebidensya. At hindi po entitled ang akusado na magsumite ng kanyang counter affidavit. Wala pong ganun. Kung nanaisin ng prosecutor, po pwede niyang isupina o isamon ang nasasakdal. At that point po na nagpe-preliminary investigation, hindi niyo pa po alam kung sinong nasasakdal. Sa preliminary investigation sa Pilipinas, alam mo na kung sinong dinidemanda. Sa preliminary investigation ICC, dahil nga yan ay inquisitorial, hindi mo alam kung sino talaga ang dinidemanda or iniimbestigahan. Kaya po ngayon, hanggang ngayon, hindi natin alam kung sino iniimbestigahan. Bakit po ganito? Kasi nga, ang sistema nila is, hayaan na nating mga prosecutors ang kumalap ng ebidensya at kapag sa tingin na nila, meron na silang probable cause, yun po, pareho tayo ng ICC, magre-request na sila sa hukuman, sa pretrial chamber ng warrant of arrest. Hindi po automatic na po pwedeng isakay sa eroplano ang isang nasasakdal pagkahuli sa pamamagitan ng warrant of arrest. Ihaharap po siya sa lokal na hukuman. Hindi po automatic na po pwedeng Rodrigo Roa Duterte, may warrant of arrest laban sa iyo. Sara Duterte, may warrant of arrest laban sa iyo. General Bato, may warrant of arrest laban sa iyo. Isasakay na namin ikaw sa eroplano, pumunta ka na sa Hague. Hindi po. Kinakailangan dalhin sa lokal na hukuman. At ano naman ang tatanungin ng lokal na hukuman? Ito po ha. Ito po ang didesisyonan ng hukuman na lokal. Pilipinong West po ito. 3 bagay lang po. Na yung warrant para nga doon sa nasasakdal, isa, na yung tao ay naaresto sang-ayon sa tamang proseso, at pangatlo, yung karapatan ng tao ay narespeto. Tignan niyo po na yung lokal na judge, wala pong obligasyon magdesisyon kung meron ng jurisdiction ng ICC. Bakit? Kasi po, yan po ay pursuant dun sa tinatawag nilang competence of competence, na tanging ang ICC lang ang pwede magdesisyon kung meron silang jurisdiction dun sa kaso. Obligasyon lang ng lokal na hukuman ay tama yung taong inaresto, na siya'y naaresto sang-ayon sa tamang proseso at rinirespeto ang karapatan ng naaresto. At kung yan ay satisfied, tsaka siya isasakay sa eroplano para dalhin sa The Hague. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.